Ang storyang ito ay tungkol sa isang gera laban sa mga taga-labyrinth at mga tao na tumagal ng napakaraming taon. At sa dulo, ang nanalo sa gera ay ang mga tao sa taas. Dahil doon ay pinakawalan ng mga labyrinth masters ang libo-libo nilang mga preso. Kasama sa mga ito ay ang mga batang pinanganak sa ilalim ng labyrinth habang nangyayari ang gera. At dahil preso ng mga monster ang mga bata ay sila mismo ang nagpakain sa mga ito gamit ang kanilang mga gatas. Lahat ng batang iyon ay nagkaroon ng iba't ibang kapangyarihan at dahil doon ay hindi na sila tinatawag na tao. Ang tawag sa kanila ng lahat ay Dungeon Baby. Lumipas na ang napakaraming taon at makikita natin na malaki na ang ating bida. Kinukuhanan siya ng video ng kanyang mga kasama at sinasabi ng mga ito na nandoon sila ngayon sa second floor ng dungeon para maghanap ng magandang makukuhanan. Umaasa sila na meron silang makikitang maganda sa ilalim at iyon na daw ang tsansa nila para maging milyonaryo. Bigla namang sinabi ng babae na bago sila pumunta doon ay inimbestigahan niya ang lahat ng tungkol sa mga dungeon baby. Nalaman nito na ang lahat ng dungeon baby ay nahuhumaling sa mga dungeon kahit ano pa ang gawin nila. Pero, ang kanilang kasama pa ang nag-iisang dungeon baby na hindi mahilig pumunta sa mga labyrinth at dahil doon ay hindi pa lumalabas ang kanyang level. Dahil doon ay kumuha pa sila ng mga guard para sa dagdag na proteksyon. Bigla namang nagulat ang dalawa dahil 10 minuto pa lang silang nagpapahinga ay tumayo na agad ang ating bida at sinabing kailangan na nilang maglakad. Delikado daw sa lugar na iyon kaya kung gusto nilang magpahinga, kailangan nilang pumunta malapit sa entrance ng second floor. Pinaalala din ng ating bida sa kanyang mga kasama na sabihin sa kanilang mga guard na iwasan ang paggamit ng baril kahit na meron silang makasalubong na monsters. Narinig naman ito ng mga bantay at sinabi sa ating bida na wag na siyang mag-alala dahil puprotektahan naman daw nila ang lahat kaya gawin na lang niya ang kanyang trabaho at ituro sa kanila ang daan. Inisip ng ating bida na wala din palang alam ang kasama nilang guards dahil hindi nila alam kung gaano kadelikado sa loob ng labyrinth. Bigla naman itong natigil sa pag-iisip dahil nagulat ang isa sa kanyang mga kasama dahil meron itong nakitang kakaiba. Ang monster na iyon ay isang underbeast at madalas daw itong nakikita sa first floor ng geyser. Napansin ng ating bida na sugatan ang monster kaya kailangan na daw nilang umalis agad bago pa kumapit sa kanilang damit ang amoy ng dugo nito. Sasabihin pa lang sana niya ito sa lahat pero bigla na lang pumunta sa harap ang mga guard at sinabing kailangan nilang pagtrabahuhan ang binabayad sa kanila. Agad namang sumigaw ang ating bida at sinabi sa mga ito na wag silang magpapaputok. Pero, hindi na ito narinig ng mga bantay dahil masyado silang nakafocus kaya makalipas lang ang ilang segundo ay pinaputokan na rin ng mga ito ang underbeast. Nung tumama sa monster ang mga bala ay bigla na lang itong nagpakawala ng sobrang lakas na sigaw. At pagkatapos ng ilang sandali, tumomba na din ito sa kanilang harapan. Kinakabahang lumapit ang mga ito sa underbeast at nung nakita na nilang wala na itong buhay ay bigla na lang silang nagtawanan. Sinabi nila na kinakabahan sila nung una dahil ayon sa mga kwento, sobrang dami ang namamatay sa mga monster doon pero wala naman daw pala itong kwenta laban sa baril. Bigla namang nagsalita ang ating bida at galit na sinabi sa lahat na wag na silang magsayang ng oras at umalis na agad doon. Magrereklamo pa sana ang mga kasama nito pero bigla na lang silang kinilabutan dahil merong silang narinig na mas malakas na sigaw ng monster. Sinabi sa kanila ng ating bida na kailangan na nilang umalis ngayon din dahil ang narinig nila ay isang predator na monster at narinig nito ang kanilang mga baril. Sasabihin pa lang sana nito na meron pa silang oras dahil malayo pa ang monster ay nagulat ang ating bida dahil sinabi ng mga guard na pwede nilang labanan ang paparating na kalaban. Kailangan lang daw nilang cornerin ang monster sa isang masikip na daan at paputukan ito ng sabay-sabay. Dinagdag pa ng nagsasalitang guard na ang napatay nilang underbeast ay milyon-milyon na ang halaga at kung madadagdagan pa nila iyon ay mas malaki ang kanilang mauuwi. Nakita naman ng ating bida na merong kumapit na dugo ng monster sa damit ng mga guard at alam na nito ang sunod na mangyayari. Kaya, sinabi nito sa mga bantay na gawin nila kung ano ang gusto nilang gawin pero lalayo sila doon ng mga kasama niyang bata. Maglalakad na sana ito papunta sa entrance ng second floor pero sinabi sa kanya ng babae na kailangan nilang kuhanan ang mangyayaring labanan para sa kanilang video. Hindi naman na umubra sa ating bida ang kanilang sinabi at seryoso na lang nitong sinabi sa kanila na sumunod na sila sa kanya ngayon din.
Tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad at mapapansin natin na pagod na ang kanyang mga kasama sa likod. Tumigil ang mga ito saglit at sinabi sa ating bida na sira na ang kanilang ginagawang video at tinanong kung saan ba sila pupunta. Sinabi nito sa kanila na hindi na nila itutuloy ang kanilang ginagawa dahil kailangan na nilang lumabas doon agad. Bigla namang naisip ng babae na kaya siguro hindi gusto ng ating bida na pumupunta sa mga dungeon o labyrinth ay dahil isa itong duwag na gungeon baby. Dahil doon ay sinabi nito sa lalaki niyang kasama na wag na nilang pansinin ang ating bida at bumalik na lang sa kanilang mga guard. Sobrang dami nilang ginastos para sa pagpunta doon kaya hindi daw nila ito pwedeng sayangin lang dahil sinabi sa kanila na isang duwag na dungeon baby na kailangan na nilang umalis. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil narinig na naman nila ang malakas na sigaw kagaya kanina. Agad sinabi sa kanila ng ating bida na wag silang gumawa ng ingay at maglakad na agad dahil hindi dapat malaman ng monsters na naghiwalay ang kanilang grupo. Pinaliwanag nito na narinig ng mga predators ang baril ng kanilang guards at ang narinig daw siguro nila ngayon ay ang pagpatay ng monsters sa mga ito. Sinabi din nito na kung hindi sila umalis doon agad ay kasama sana sila sa mga inabutan kaya mas okay na ang kanyang ginawa kahit alam niyang mamamatay ang mga guards. Hindi naman natuwa doon ang babae dahil pwede naman daw sana niya itong pilitin kung sinabi niya agad sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari. Dahil sumisigaw na ang babae ay agad itong pinatahimik ng ating bida dahil baka marinig daw sila ng mga monsters. Habang nagtatalo ang dalawa ay bigla na lang tumomba ang kamera ng lalaki nilang kasama at napansin nito na meron ng dugo ang kanyang sapatos. Natigil na din ang pagtatalo ng dalawa dahil narinig ng mga ito na nahulog ang kamera ng lalaki. Nakuha na pala ito ng monster at kagat-kagat na niya ito sa kanyang bunganga. Nakilala naman ito agad ng ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang wolf monkey sa lower floors. Napansin din nito na isang grupo pala ang nakasunod agad sa kanila kaya nagtaka ito kung paano iyon nangyari. Aatakihin na sana ng isang wolf monkey ang babae niyang kasama pero napansin ito ng ating bida. Dahil isa itong dungeon baby ay meron itong kakaibang lakas kaya mabilis itong tumakbo papunta sa kanilang gitna. Nung makuha na nito ang babae ay naglabas na din ito ng kanyang sandata para talunin ang monster. Makikita natin na ginamit nito ang kanyang skill na weakness detection at mabilis na natalo ang wolf monkey sa kanyang harapan. Pero, pagtingin niya sa kanyang kasama ay nakita nito na meron na namang monster na aatake dito, dahil alam ng ating bida na hindi ito aabot sa kanila kahit ano pa ang kanyang gawin ay binato na lang niya ang kanyang sandata sa monster. Dahil doon ay nalito ang monster kaya umabot ito sa babae at sinabing tatakbo siya gamit ang lakas ng isang dungeon baby. Baka mabalian daw siya ng buto dahil sa sobrang bilis pero kailangan na lang niya itong tiisin kesa naman mamatay din sila doon. Bumwelo ang ating bida sandali at sa isang bamiles na takbo ay nakalayo na agad sila sa mga unggoy. Nung napansin nito na wala nang sumusunod na monsters ay tumigil na ito at binaba na ang babae sa lapag. Alam ng ating bida na medyo nasaktan ang babae pero sinabi nito sa kanya na pwede pa rin silang sundan ng mga ito kaya mas mabuti pa rin na kumilos na agad sila ulit. Nagulat ito dahil bigla na lang nagsalita ang babae at tinanong kung bakit niya hinayaang mamatay ang kanilang mga kasama. Kaya daw niyang pumatay ng isang wolf monkey gamit lamang ang isang mapurol na kutsilyo pero bakit mas pinili pa rin daw nitong tumakbo. Sinabi naman nito sa umiiyak na babae na hindi niya ito naiintindihan dahil bata pa kasi siya. Seryoso nitong sinabi sa babae na binayaran siya para maging isang guide, hindi para maging isang guard. Wala daw sa kanilang kontrata na kailangan niyang ipagtanggol ang mga nagbayad sa kanya para sumama doon. Tinanong sa kanya ng babae kung hindi ba siya nakukonsensya sa mga namatay at sinabi lang nito sa kanya na ganun talaga sa geyser. Dinagdag din nito na sila naman ang kumuha ng mga mayayabang na guard na walang experience at ginawa pa nila ang kabaliktaran ng lahat ng kanyang mga sinabi. Kung nakinig lang daw sana silang lahat sa kanya simula pa lang nung una ay wala sana sa kanila ang napahamak kahit na isa. Naiyak naman lalo ang babae dahil sa malamig na paliwanag ng ating bida at tinanong nito kung bakit siya nito niligtas kung ganun pala ang kanyang iniisip. Sinabi nito na hindi pa daw tapos ang kanyang trabaho at kung nawala rin ang babae ay walang magbabayad sa kanya. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil meron umilo sa kanilang harapan. Nang makita ito ng ating bida ay nalaman agad nito kung ano iyon at sinabing ang nasa harapan nila ay isang labyrinth emblem.
Hindi nito alam kung saan sila dumaan dahil kung saan-saan lang daw siya tumakbo para hindi sila abutan ng wolf monkey. Hindi niya inaasahan na sa harap pala ng isang labyrinth sila mapupunta kaya inisip nito na kailangan na nilang umalis doon agad. Pero, bago pa lang niya ito masabi sa kasama niyang babae ay bigla na lang gumuho ang kanilang tinatapakan. Nung magising na ang ating bida ay napansin agad nito na bali ang kanyang kaliwang kamay dahil sa lalim ng kanyang binagsakan. Agad naman itong hinanap ang kanyang kasama at nung hindi niya ito nakita ay sinabing hindi makakaligtas ang normal na tao sa pagkahulog na iyon. Nung nakita niya ang emblem sa kanyang harapan ay sinabi nito sa kanyang sarili na malas talaga siya dahil sa gitna pa talaga ng labyrinth ang kanyang pinagbagsakan. Habang naglalakad ay napansin ng ating bida na parang walang kahit na ano ang nandoon kaya inisip nito na napunta siya sa isang abandoned labyrinth. Nagulat naman ito dahil biglang gumalaw ang ahas na nandoon at bigla na lang siya nitong sinugod. Kahit merong kakaibang lakas ang ating bida dahil isa siyang dungeon baby ay hindi pa rin niya ito naiwasan at nakagat siya nito sa kanyang kamay. Unti-unti nang nawawala ang malay ng ating bida at inisip nito na hindi siya pwedeng mamatay sa lugar na iyon. At nang nawala na talaga siya sa kanyang sarili ay meron siyang narinig na boses at sinabi nitong 18,230 snakes releaser. You, who will inherit this ominous underground. Nang magising ang ating bida ay hindi ito makapaniwala na nabuhay siya dahil ramdam daw niya kanina ang lason na damaloy sa buo niyang katawan. Napansin din nito na nawala na ang bali ng kanyang kamay at wala na rin ang kahit na anong sakit sa buo niyang katawan. Naglakad na ito para malaman niya kung paano siya lalabas at napansin ng ating bida na malapit ang lugar na iyon sa entrance ng dungeon. Bigla naman itong napahinto dahil nakita nito ang babae na kasama niya kanina na nakahiga sa lapag ng walang malay. Agad niya itong nilapitan at nakitang humihinga pa naman ito pero malubha talaga ang kanyang kondisyon. Hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida at kinarga na ang babae sa kanyang likod at sinabing kailangan na agad nilang umalis ng dungeon. Mabilis nang lumipas ang lahat pagkatapos nilang lumabas ng dungeon at makikita natin na nakauwi na ang ating bida sa kanilang bahay. Pagkapasok nito sa kanilang bahay ay narinig agad niya ang TV at sinasabi sa balita ang nangyari sa kanilang insidente kaninang umaga sa loob ng dungeon. Sinabi ng reporter na 7 sa 9 na pumasok sa loob ay ang namatay at ang nalaman nilang sanhi nito ay under beast ambush. Dinagdag pa nito na ang 2 nakalabas ng buhay ay ang isang tao na nagngangalang Miss Jiang at ang nagligtas sa kanyang dungeon baby na si Kim Jinwoo. Pinatay naman na ng ating bida ang TV at sinabi sa kanyang sarili na buti na lang ay nakuha ng video kanina ang hindi pagsunod sa kanya ng mga kasama nilang guards. Kung hindi ay hindi daw sana siya mababayaran ng kahit na magkano at siya pa sana ang magbabayad ng fine dahil sa nangyari. Hinawakan naman na ni Jinwoo ang nakuha niyang pera dahil sa expedition nilang ginawa kaninang umaga at sinabing ilalagay na lang niya ulit ito sa kwarto ng kanyang kapatid. Bigla namang natigil ang kanyang sinasabi dahil dumating na din sa kanila ang kapatid niyang si Hyunji. Pero, napansin agad nito ang malungkot niyang ekspresyon at ang hawak nitong envelope sa kanyang kamay. Akala naman ng ating bida na ngayon lang niya nakita ang ibang pera na binigay nito sa kanya at kaya ito mukhang naiiyak ay dahil sa sobrang tuwa. Binigay na din nito ang isa pang envelope kay Hyunji at sinabing gamitin niya ang perang iyon para sa kanyang kasal at huwag na niyang tanungin kung saan niya ito nakuha. Bigla namang dumating ang kanilang tatay at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Kinamusta agad siya ng ating bida pero sinabi lang nito na hindi niya nagustuhan ang ginawa ng kanyang anak na lalaki. Narinig niya na binuwis na naman ni Jinwoo ang kanyang buhay para lamang kumita ng pera kaya umalis daw siya agad sa trabaho para umuwi at kausapin sila ng kanyang kapatid. Tinanong nito si Hyunji kung bakit nasa kanya pa rin ang envelope at hindi ba sinabi nito sa kanya na isolay na niya ito agad sa kanyang kapatid. Ganon daw ba talaga kababa ang tingin niya sa kanyang mga magulang para isakripisyo pa niya ang kanyang buhay para lang bigyan ng pera si Hyunji para sa kanyang kasal. Pinaliwanag naman ng ating bida sa kanyang tatay na hindi siya nasaktan at guide lang naman ang kinuha niyang trabaho sa loob ng dungeon. Pinatahimik naman nito agad si Jinwoo at sinabing kahit hindi sila totoong magkadugo ay hindi pa rin ibig sabihin na pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Sisigot pa sana ang ating bida pero huminga na lang ito ng malalim at nanghingi ng tawad sa kanyang tatay. Inabot na din ng kanyang kapatid sa kanya ang envelope at dumiretso na sa kanyang kwarto.
Nung wala na ito ay pinaliwanag na ulit ni Jinwoo sa kanyang tatay na wala naman siyang paggagamitan ng pera kaya mas gusto na rin niyang ibigay na lang ito kay Hyunji. Nagulat naman ang ating bida nung sinabi sa kanya ni tatay na kung nalaman ng kanyang kapatid na galing ang perang iyon sa pagbuwis niya ng kanyang buhay ay hindi talaga niya ito tatanggapin at magagalit pa ito sa kanya. Tumalikod na ito at sinabing kabilang din siya sa pamilyang iyon kaya wag sana niyang pag-alalahin sila ng ganun. Pinapasok na nito ang ating bida sa kanyang kwarto at sinabing magpahinga na at pinaalalang wag na niyang uulitin ulit ang ganun. Habang nakatingin sa kanyang tatay ay inisip ni Jinwoo na pag nag-adopt ang isang pamilya ng Dungeon Baby ay makakakuha sila ng malaking pera galing sa gobyerno. Madami daw pangyayari na ginagamit lang ng mga tao ang batas na iyon para kumuha ng pera at ang ginagawa nila ay minamaltrato ang mga Dungeon Baby. Kinumpara nito ang kanyang buhay sa iba niyang katulad at sinabing maswerte talaga siya sa kanyang naging pamilya. Dahil wala na siyang magagawa ay pumasok na lang ito sa kanyang kwarto at sinunod ang sabi ng kanyang tatay. Nung napatingin siya sa kanyang braso ay nagulat ito dahil meron siyang nakitang tato na hindi niya alam kung saan galing. Nung hinawakan niya ito ay bigla na lang merong lumabas na kakaiba sa harapan ni Jinwoo. Binasa niya ang mga nakasulat dito pero wala siya masyadong maintindihan. Kaya, tumingin ito sa internet para tignan kung meron bang nakasulat doon tungkol sa kakaibang lumabas sa kanyang kamay. Nakita nito na parehas ang panel na iyon sa mga kilalang video games na nilalaro ng lahat sa computer. Inisip ng ating bida na ang Nag-Ace Labyrinth siguro ang lugar kanina kung saan siya nakagat ng ahas at baka siya ang pinili nito para maging master. Nung tinignan nitong mabuti ang lahat ng nakasulat ay nakita niya na merong portal na lumabas. Nung pinindot niya ito ay hindi makapaniwala ang ating bida dahil nakita niyang nasira ang kapaligiran sa kanyang harapan. Nung natauhan na si Jinwoo ay nakita agad nito ang ahas na kumagit sa kanya kanina at inisip na nandoon na naman siya sa labyrinth na iyon. Nung nakita ng ating bida na gumalaw na naman ang ahas ay hindi na ito nagsayang pa ng oras at ginamit na agad ang lahat ng kanyang lakas. Kaya, nung sinugod siya nito ay naharangan agad niya ang ulo nito at mabilis na binalot gamit ang kanyang jacket. Tumawa naman ito at tinanong sa ahas na akala ba talaga niya na madadali siya ng ganong atake ng 2 beses. Pero, nung nakapag-isip si Jinwoo ay sinabi nito na pansamantala lamang ang kanyang ginawa dahil masyadong malakas ang ahas para pigilan lang ng isang damit at pag nakawala ito ay kailangan niya itong labanan. Nagulat naman ang ating bida dahil bigla na lang itong nagsalita at sinabi sa ating bida na siya ang susunod na tagapagmana ng trono ng naga. Dinagdag din nito na masyado pang maliit at mahina si Jinwoo para sa responsibilidad na iyon pero hindi niya pwedeng pigilan ang tadhana. Hindi pa rin makapaniwala ang ating bida kaya tinanong pa nito ang ahas kung ano ba ang kanyang ibig sabihin pero sinabi lang nito good luck sa bagong king ng Glorious Naga. Galit na sinabi sa kanya ni Jinwoo na hindi niya gusto ang mga labyrinth kaya wala siyang balak maging isang leader nito. Nung napansin niya na wala na doon ang ahas ay sinabi na lang niya sa kanyang sarili na nakinig na lang daw sana siya sa kanyang mga magulang na umiwas sa dungeon. Makalipas ang ilang pang sandali ay napalingon ng ating bida sa kanyang likod dahil narinig niya ang kanyang kapatid na hinahanap siya. Kailangan daw siya nitong kausapin tungkol sa nangyari kanina kaya nagpalusot na lang si Jinwoo na wag muna siyang pumasok dahil nagbibihis pa ito. Hindi naman iyon narinig ng kanyang kapatid kaya sinabi nito na papasok na siya sa loob. Dahil doon ay nagmadaling tumalon ng ating bida sa portal para makabalik agad sa kanyang kwarto. Agad itong tumakbo papunta sa kanyang pinto para hindi makita ni Hyunji ang portal sa loob. Bigla namang tumunog ang kanyang computer dahil sa kanyang pinapanood kaya hindi agad ito nakapagsalita. Natuwa naman doon si Hyunji at sinabi nito sa kanya kapatid na naglalaro na pala siya ngayon. Hindi daw niya inaakalang ang napakaseryoso niyang kapatid ay magkakaroon ng ganong klaseng libangan. Alam daw kasi niya na wala itong ibang hobby kundi ang tumingin sa kawalan at tumulala lang ng ilang oras simula pa nung bata sila. Inisip naman ni Jinwoo na tama naman ang sinasabi ng kanyang kapatid dahil pagkatapos niyang makalabas ng labyrinth dati ay hindi pa rin ito mawala sa kanyang isipan kahit na ano pa ang kanyang gawin. Kahit na nasa magandang pamilya na daw siya ay hindi pa rin mawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang damdamin at iyon daw siguro ang dahilan kung bakit lumalapit ang ibang mga dungeon baby sa mga labyrinth. Tumigil naman na ito sa kanyang iniisip at tinanong na si Hyunji kung ano ang rason kung bakit siya nito hinahanap.
Bigla na lang itong yumuko sa kanyang harapan at nanghingi ng tawad kay Jinwoo. Hindi daw nito alam na bumalik na naman siya sa loob ng dungeon para lang makatulong sa kanyang kasal. Masaya namang sinabi sa kanya ng ating bida na hindi talaga niya kailangang mag-alala dahil gusto talaga niya itong gawin. Pero nung kukunin na sana nito ang pera sa loob ng kanyang damit para ibigay ulit kay Hyunji ay nagtaka ito dahil wala ito sa kanya. Nung naalala ng ating bida na naiwan niya ang kanyang jacket sa loob ng labyrinth ay agad nitong tinulak ang kanyang kapatid palabas at sinabing meron lang siyang gagawin saglit. Hindi naman makapaniwala si Jinwoo dahil nung tumingin siya sa portal ay nakita niya ang isang monster na kinukuha ang kanyang damit kung saan nakalagay ang envelope na ibibigay niya kay Hyunji. Pagkasara ng pinto ay narinig ni Jinwoo ang kanyang kapatid na sinabing hindi pa daw nito nakikitang ganon ka-excited dati ang kanyang kapatid. Hindi gustong magsinungaling ng ating bida kay Hyunji pero wala na itong magagawa kaya sinara na lang nito ang pinto para walang makakita sa kanyang gagawin. Pumasok na siya agad sa portal at tinignan kung nasaan na ang kanyang nawawalang jacket. Nakita niya ito sa tabi ng isang upuan kaya agad niya itong pinuntahan para tignan kung nakuha ba ng monster ang mga nasa loob nito. Lahat ng kanyang gamit ay nandoon maliban lamang sa pera na kailangan niyang ibigay sa kanyang kapatid. Bigla namang nagulat si Jinwoo dahil nag-note off ang kanyang system at sinabing ninakaw ng isang imp ang kanyang pera at para mahanap ang monster ay kailangan muna niyang tapusin ang synchronization and activate the labyrinth entrance. Hindi naman makapaniwala doon ang ating bida dahil ano naman daw ang gagawin ng isang imp sa pera nilang papel na walang halaga sa kanila. Nung kumalma na ito ay binato na lang niya ang kanyang jacket sa lapag at umupo sa upuan sa kanyang tabi. Sinabi din nito sa kanyang sarili na hindi niya inaasahang mawawala lang ng ganun ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Nung nahawakan niya ang kakaibang bato sa kanyang upuan ay nagulat ang ating bida dahil bigla na lang itong umilo. Meron lumabas sa kanyang harapan na parang nangyari kanina sa kanyang kwarto at tinatanong nito kung gusto na ba niyang umpisahan ang synchronization. Inisip ni Jinwoo na ang marble sa kanyang inuupuan ay kaparehas ng tato sa kanyang kamay pag hinahawakan. Pagkatapos nitong mag-isip ay sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na wala naman na siyang magagawa dahil kailangan talaga niyang hanapin ang kanyang pera. Habang pinipindot ang option na yes ay inisip nito na nahuhumaling na din siguro siya sa labyrinths kagaya ng ibang mga dungeon baby dahil pwede naman kasi siyang magno kung ayaw talaga niya. Bigla na lang lumabas sa kanyang harapan ang notification na tumitingin kung pasado ba sa kwalipikasyon si Jinwoo. Hindi naman nito alam kung ano ang nangyayari dahil ang akala nito ay kailangan lang niyang pindutin ang yes at siya na ang magiging master pagkatapos. Dahil doon ay tatayo na dapat ang ating bida dahil wala naman daw mangyayari kung maghihintay lang siya doon at mas mabilis pa kung hahanapin na nito ang imp. Pero, bago pa ito makaalis ay sinabi ng system sa kanya na kwalipikado si Kim Jinwoo para maging Naga King at uumpisahan na nito ang synchronization. Makalipas ang ilang sandali ay meron itong narinig na boses at sinabi nito na ang nag-ace labyrinth na nest ng 18,230 snakes ay gagawin ng master ang ating bida. Bigla na lang nawala ang lahat ng nasa loob ng labyrinth at sinabi ng system na babaguhin nito ang ayos ayon sa data ng bago nitong master na si Kim Jinwoo. Nung bumalik na ang lahat sa normal ay sinabi ng ating bida na mas maganda ito kesa sa dating itsura pero madilim pa rin doon at nakakatakot. Binuksan naman agad ni Jinwoo ang system at napansin nito na nakalagay na doon ang gate ng labyrinth. Nung tinignan niya ang pinto ay nagulat ang ating bida dahil nakita niya doon sa loob ang hinahanap niyang imp. Hindi man lang napansin ng monster na nakita na pala siya ni Jinwoo kaya nung nakita na niya ito sa kanyang harapan ay hindi na ito nakatakbo. Sinakal nito ang imp at sinuntok sa mukha at sinabing ang lakas naman ng loob nitong bumalik pa doon. Galit niyang sinabi sa monster na ibigay na nito sa kanya ang ninakaw nitong pera bago pa siya nito patayin ngayon. Nagsalita naman ang imp sa kanyang lengguwahe at naintindihan ng ating bida ang sinabi nito na wala na sa kanya ang mga papel na kinuha niya kanina. Tutuluyan na sana ito ni Jinwoo pero tumigil ito nung nilabas ng monster ang bagay sa kanyang bulsa. Hindi makapaniwala ang ating bida dahil ang tawag sa nilabas ng imp na iyon ay down gem. Ang mga down gems daw ay isang uri ng espesyal na kayamanan na natatagpuan lang sa geyser. Sobrang hirap makakuha ng mga down gems dahil makikita lang ang mga ito sa ilalim na part ng geyser at binabantayan pa ito ng mga malalakas na monsters.
Dahil doon ay sobrang mahal ng mga kayamanang iyon pag binibenta sa taas. Ang isang maliit na down gem ay mahigit 1 milyong won ang presyo pero ang nilabas ng monster na iyon ay medyo malaki kaya aabot ang halaga nito ng mahigit 10 milyon. Nung hinigpitan lalo ni Jinwoo ang sakal nito sa imp ay naglabas pa ito ng isa pang down gem, hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakikita kaya hindi ito nakapagsalita at napatitig na lang sa mga kayamanan. Napansin naman ito ng monster kaya binato niya ang mga down gems para mabigla si Jinwoo at ma-distract. Agad nitong binitawan ng imp para kunin ang mga gems pero isa lang sa dalawa ang kanyang nakuha at tumalsik ang isa palayo. Nakita nito na tumakbo agad ang monster palabas ng gate pero hinayaan na lang ito ng ating bida dahil meron naman na daw siyang down gems. Hindi nito napansin na napunta ang isang gem sa isang platform at bigla na lang itong umilo ng sobrang lakas. Nagulat ang ating bida dahil bigla na lang may lumabas na notification ang system na nagsasabing nag-sacrifice siya ng isang middle rank down gem para ayusin ang kanyang labyrinth at i-upgrade ito. Mabilis naman itong tumakbo papunta sa down gem at sinabing hindi naman niya iyon sinasadya. Sinubukan niya itong kunin pero makikita natin na wala na doon ang gem. Sinabi na din sa kanya ng system na meron pang 24 na oras para matapos ang durability restoration at ang upgrade ng kanyang labyrinth. Hindi naman alam ni Jinwoo ang iisipin dahil sinabi niya na presyo na ng kotse ang down gem na nawala sa kanya. Kinabukasan, iyon na pala ang araw ng kasal ng kanyang kapatid na si Hyunji at buti na lang daw ay wala itong naging problema. Pumunta na din siya sa isang pawn shop at doon niya nabenta ang down gem sa ayos na presyo matapos itong makipagnegosasyon para hindi malugi. Inisip nito na hindi na masama ang 18 milyon dahil makakabili na siya doon ng magandang regalo para sa kanyang kapatid at kailangan na lang niya iyon itago sa kanyang tatay. Nung nakita niya na meron na lang ilang segundo ang natitira para matapos ang upgrade ng kanyang labyrinth ay nanghinayang na naman ito dahil 36 na milyon daw sana ang kanyang nauwi kung hindi lang niya nabitawan ang isang down gem, pero inisip na rin ito na wala naman ng magagawa ang kanyang panghihinayang dahil tapos na ito at aasahan na lang niya na sulit sana ang naging upgrade. Tumayo na ito at sinabing gate open para magbukas ang portal sa kanyang kwarto at lumakad na ito papuntang labyrinth. Agad sumalubong sa kanya doon ang napakaraming notification na galing sa kanyang system dahil sa upgrade. Nakasulat doon na rank 2 na ang kanyang labyrinth, mahina pa ang defense nito. Dahil sa activation ng labyrinth ay medyo naramdaman na ng ibang monsters ang presensya nito at nagawa na ang facility na Naga Nest malapit sa kanyang chamber. Nagtaka naman si Jinwoo kung ano ang Naga Nest at pagtingin nito sa kanyang likod ay meron siyang nakita doon na bagong pinto. Sinilip ito ng ating bida at napansin nito na wala pang kahit na ano ang nasa loob ng nest. Nung makapasok ito ay sinabi niya sa kanyang sarili na malaki ang lugar pero hindi niya inaasahang ganun ang itsura nito sa loob. Bigla namang may gumalaw sa kanyang likod kaya inisip nito na meron agad nakapasok doon na dungeon beast. Pero, nabasa nito sa kanyang system na merong 6 na rank 1 Naga workers ang nasa Naga Nest at magkakaroon lagi ng mga workers kada tataas ang rank ng kanyang labyrinth. Nung nakita ni Jinwoo ang mga ito ay sinabi niya agad na hindi iyon ang inaasahan niya itsura ng kanyang mga Naga workers. Lumapit ang mga ito sa ating bida at pinakita sa kanya ng system na naghihintay ng utos ang mga ito galing kay Jinwoo. Alam na ng ating bida kung ano ang gagawin dahil isa itong dungeon baby at simula pagkabata ay alipin na ito ng isang labyrinth. Tinawag niya ang tatlo sa harap at sinabing sila ang magiging mga scouts at kailangan nilang gumawa ng mapa na nasa gitna ang kanilang labyrinth. Kailangan din nilang tignan kung saan ang mga lugar na madaming monster, madaming resources, at wag na wag daw silang makikipaglaban kahit na anong mangyari. Sumunod agad ang mga ito at inisip ng ating bida na kadalasan, may mga guard na kasama ang mga scout pero wala pa siyang ganun kaya kailangan na muna nilang mag-ingat sa ngayon. Sinabi naman niya sa mga natitirang workers na maghukay sa tabi ng nest at gumawa ng storage. Nung nag-umpisa na ang mga ito ay wala masyadong inasahan sa kanila si Jinwoo dahil sa kanilang mga itsura. Pero, nagulat ito dahil nakagawa ng isang maliit na storage ang tatlong Naga workers na iyon sa loob lamang ng isang oras. Nangamba naman ang ating bida dahil nag-note sa kanya ang system at sinabi nito na isa lang sa mga scout ang bumalik galing sa kanilang eksplorasyon. Agad namang tumakbo papunta sa worker si Jinwoo at tinanong kung nasaan na ang kanyang mga kasama at kung namatay na ba ang mga ito.
Nanghinayang naman ang ating bida dahil hindi na pwedeng ma-summon ang mga Naga workers kaya permanente na ang pagkawala ng mga ito. Sinabi naman sa kanya ng scout na ayos lang ang kanyang mga kasama at wala pa sila dahil masyadong marami ang kanilang mga nakita at natutuwa daw ito dahil nag-aalala sa kanila ang kanilang master. Dahil doon ay sinabi ng system na tumaas ang moral ng 4 na Naga workers na nandun sa labyrinth kaya tumaas ang kanilang efficiency. Nagulat si Jinwoo dahil pagkatapos nilang mag-usap ng scout ay meron itong binigay sa kanyang isang papel. Pagkatapos niya itong buksan ay nag-update na agad ang system at pinakita sa kanya ang itsura ng mapa. Nung makita na itong mabuti ni Jinwoo ay binabanan ng worker ang kanyang mga nakuha sa kanilang pag-iikot. Mukhang proud na proud ang scout sa kanyang ginawa at sinabing kinuha daw nila ang lahat ng pwede nilang kunin. Tinignan itong mabuti ng ating bida at sinabing hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o ano dahil karamihan ng kanilang nakita ay puro basura. Pero, bigla itong natigil sa pag-iisip nung nakita niya na merong mga down gems sa ilalim ng mga gamit. Agad itong tumakbo para tignan kung bato lang ba ito o totoong mga kayamanan. Napansin agad ng scout na natuwa si Jinwoo dahil down gems nga ang mga iyon kaya sinabi nito sa kanya na madami pa silang nakitang mga ganon. Mabilis namang sinabi sa kanya ng ating bida na kunin niya ang lahat ng makikita niyang ganun at sabihin din daw niya ito sa kanyang mga kasama. Nung makaalis na ang scout ay agad nang tumayo si Jinwoo para umalis na din at sinabing kailangan agad niyang ipakita ang mga ito sa pawn shop. Kaso, bigla itong tumigil dahil inisip niya kung ano ang mangyayari sa mga workers kung wala siya doon sa loob. Hindi din daw niya alam kung ano ang mangyayari kung maatake ang kanilang labyrinth nang wala siya doon. Lalo pa siyang napigilan nung nakita nito ang kanyang mga workers na mukhang malungkot nung sinabi nito na kailangan na niyang umalis. Para makasigurado ay tinanong muna nito kung sigurado ba talaga ang scout sa kanyang mga nakitang down gems sa kanilang eksplorasyon. Nung sinabi sa kanya ng worker na meron pa talaga ay inisip ni Jinwoo na beneficial naman sa kanya ang labyrinth dahil doon siya nakakakuha ng pera at oportunidad. Kaya, binato na lang nito ang mga down gems sa altar sa kanyang harapan. Sinabi sa kanya ng system na sinakripisyo niya ang isang low-rank down gem at 2 lowest rank sa altar at magiging 4 na labyrinth entry ang mga ito. Habang umiilaw ng malakas ang altar ay tinanong ng ating bida sa kanyang sarili kung sinakripisyo ba talaga niya ng milyon-milyong pera para lamang sa oportunidad. Bigla naman itong naisip na simula pagkabata ay sinubukan na niyang iwasan ang mga labyrinth pero tumapak lang daw siya sa loob nito ng isang beses ay natuwa na ito ng sobra. Nalaman na nito kung bakit sobrang attracted ng mga dungeon baby dito. Akala niya ay gusto lang niyang iwasan ang mga labyrinth pero alam naman niya sa kanyang sarili na meron pa rin siyang kakaibang nararamdaman kahit hindi siya lumalapit doon. Ang pakiramdam na iyon pala ay boredom at sobrang tagal na niya itong nararamdaman. Tinignan nito ang kanyang mga workers at sinabing siya ang bago nilang master at ibabalik niya ang lakas ng Naga Empire gaya ng gusto nila. Gagawin niya ang lahat para lumakas sila ng sobra at para sakupin ang buong geyser. Agad nitong sinabi sa altar na dahil meron na siyang Naga energy ay gusto niya itong gamitin para mag-summon ng mga bagong Naga. Pinakita sa kanya ng system ang listahan ng mga Naga na pwede niyang makuha gamit ang gem energy. Inisip ni Jinwoo na ang kailangan na muna niyang gawin ay kumuha ng magpoprotekta sa kanilang labyrinth. Pero, hindi niya inaasahang may maintenance fee ang mga ito kaya hindi siya pwedeng basta-basta na lang kumuha kung wala pa siyang sapat na down gems. Nung naisip na niyang mabuti kung ano ang kanyang gagawin ay sinabi nito sa system na kukuha siya ng isang Naga soldier at isang Naga maid. Pinakita na sa kanya ng system na gumamit siya ng isang down gem energy para makapag-summon ng isang Naga soldier. Maliit na Naga lang daw ang inaasahan ni Jinwoo pero natuwa ito dahil mukhang malakas ang kanyang nakuha. Inutos agad nito sa soldier na magbantay ito sa storage kasama ng mga Naga workers na malapit sa gate. Habang umaalis ay sinabi ng ating bida na hindi na masama ang kanyang nakuha dahil kahit tignan lang niya ang soldier ay alam nito na kaya nitong mabuhay kahit umabot pa ito sa 5th floor mag-isa. Bigla namang pinakita ng system na gumamit siya ng 2 down gem energy para mag-summon ng isang Naga maid at maswerte pa ito dahil nakakuha ito ng isang heroic rank. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang lumabas doon ang heroic rank na Naga maid na si Dominic.
Sinabi din sa kanya ng system na hindi kagaya ng ibang Naga-maid si Dominic dahil isa siyang tunay na advisor at dedikado ito para sa karangalan ng kanyang master. Yumuko ito sa harapan ni Jinwoo at binati ang kanyang master pero napansin nito na hindi bumukas ang kanyang bunganga kaya inisip ng ating bida na telepathy ang ginagamit nitong paraan para makipag-usap. Marunong din pala itong magsalita gamit ang kaninag bunganga dahil masaya nitong sinabi sa kanyang master na sabihin lang nito sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin. Makalipas ang ilang minutong pag-uusap ay nasabi na lahat ni Jinwoo kay Dominic kung ano ang kanyang kalagayan. Sinabi sa kanya ng maid na kung ganun ay hindi pa rin pala tapos kahit ang kaninag tutorial. Tinanong sa kanya ni Dominic kung pwede ba nitong ibigay sa kanya ang permiso para makita ang nagawa nilang mapa at pumayag naman doon agad ang ating bida. Saglit lang itong tinignan ni Dominic at sinabi na nito kay Jinwoo na alam na niya ang kailangang gawin. Kailangan daw muna nilang puntahan ang mga nakita niyang lugar at ipapaliwanag na lang daw niya ito sa ating bida habang naglalakad sila. Pagdating nila sa isang kuweba ay sinabi ni Dominic sa kanya na pwede nila itong gawing gathering station. Ang sunod nilang pinuntahan ay ang tinatawag niyang load at bukod sa mga kailangan nilang minerals para sa paggawa ng kung ano-ano ay makakakuha din daw doon minsan ng mga down gems. Ang sunod ay ang lugar kung saan tumutubo ang mga gem-shaped plants at nakakakuha daw sa gitna ng mga ito ng down gems. Sinabi din ni Dominic na habang nandoon na sila ay kukunin na niya ang mga nakita niyang down gems na nakakalat. Ang huli nilang pinuntahan ay ang isang napakalaking lugar sa gitna ng kanilang mapa at sinabi ni Dominic kay Jinwoo na kailangan nila itong kunin bilang territory ng kanilang labyrinth dahil malapit ang lahat sa lugar na iyon at meron pa silang kuhaan ng tubig. Habang nag-uusap ang dalawa ay tinanong ng ating bida si Dominic kung ano ang lugar sa kanilang mapa na merong danger sign. Sinabi nito na ang lugar na iyon ay ang puga ng mga beast at pwede din daw nila itong gawing hunting area para makatulong sa maintenance cost. Kitang-kita sa mukha ni Dominic ang saya nung binanggit ni Jinwoo ang kanyang pangalan at sinabing sobrang laki ng tulong nito sa kanya. Sinabi din nito na normal lang naman para sa maid ang tumulong sa kanyang master para mapaganda ang kanilang labyrinth. Bigla namang sinabi sa kanya ng ating bida na nakatira siya sa taas ng dungeon at kahit na wala siyang intensyong baliwalain ang kanilang labyrinth ay madalas siyang wala doon. Nagseryoso naman bigla si Dominic at sinabing alam naman niya ang kalagayan ng kanyang master. Pinaliwanag din niya na dahil wala pang core ang kanilang labyrinth ay wala pa sila masyadong kailangang problemayin. Pero, kailangan nilang maging handa sa lahat kaya ang pinayo sa kanya ni Dominic ay magdagdag pa ng mga tauhan at mag-upgrade ng labyrinth sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Jinwoo ang kanyang maid kung hindi pa pwedeng siya na lang ang gumawa noon at sinabi sa kanya nito na ang may-ari lang ng labyrinth ang pwedeng makakuha ng down gem energy at mag-summon ng mga naga. Dahil doon ay naintindihan na ito ni Jinwoo kaya wala nang ibang pinag-usapan ang dalawa at naglakad na ulit pabalik sa kanilang lugar. Pagdating nila doon ay tinanong agad ng ating bida kay Dominic kung sapat na ba ang kanyang gems sa pag-upgrade ng kanilang labyrinth at sumagot naman ito ng oo. Nilagay na agad ni Jinwoo ang 3 down gems sa altar at pinakita na sa kanya ng system na mag-uumpisa na ang upgrade nito. Pagkatapos nito ay lumabas na muna doon ang ating bida para pumunta sa labyrinth down gem jewelry. Habang tinitignan ng bantay ang gem ng ating bida ay hindi ito makapaniwala dahil ang alam niya ay mahirap makakuha ng down gems sa ngayon. Sinabi nito kay Jinwoo na hindi niya itatanong kung saan niya nakuha ang gem pero kung ayos lang sa kanya ay sa pwesto niya dadalhin ang lahat ng kanyang makukuha. Inisip ng ating bida na dahil hindi siya nagpupunta sa mga dungeon ay wala na ito masyadong alam tungkol dito kaya mas okay na gawin na niya ang gusto ng bantay kapalit ng mga impormasyon. Nung sinabi ito sa kanya ni Jinwoo ay sinabi ng matanda sa kanya nang kung ganun ay meron siyang ibibigay na impormasyon. Dahil doon ay lumapit sa kanya ang ating bida para pakinggan kung ano ang sasabihin nito. Sinabi nito na meron siyang alam na monster na siguradong may makukuhang down gems. Sinabi din nito na mahirap itong labanan at tinanong sa ating bida kung mataas ba ang kanyang rank para malaman nito kung kaya ba niya ang mga hell spiders. Nung narinig ni Jinwoo ang pangalan ng monster ay bigla na lang itong tumalikod at sinabi sa matanda na hindi niya gagawin ang sinasabi nito. Para pigilan ng ating bida ay sinabi sa kanya ng bantay na isipin niyang mabuti ang pagkakataong ito dahil makakatulong ito sa kanyang pamilya. Mabilis namang lumingon sa kanya si Jinwoo at agad na sinira ang lamesa ng matanda.
Galit nitong tinanong kung ano ang karapatan niya para gawin sa kanya ang background check. Takot naman nitong pinakalma ang ating bida at sinabing kasama lang iyon sa kanyang trabaho. Hindi daw kasi kagaya ni Jinwoo ang ibang mga dungeon baby na kanyang nakakatrabaho kaya kailangan niyang alamin kung anong klaseng tao ang kanyang nakakausap. Kadalasan daw kasi ng mga binibigay sa kanyang down gems ay hindi totoo at wala lang siyang nagagawa doon dahil malalakas ang mga dungeon baby. Hindi naman iyon inintindi ng ating bida at sinabi na lang sa matanda na kung meron masamang mangyayari sa kanyang pamilya ay ipapakita nito mismo sa kanya kung gaano talaga kasama ang isang dungeon baby. Pinanggako nito kay Jinwoo na wala naman siyang gagawin kahit na ano sa kanila kung wala din itong gagawin sa kanya. Nung magkaintindihan na ang dalawa ay umalis na din ang ating bida at sinabing ipadala na lang ng may-ari ang bayad sa down gem sa kanyang account. Bigla namang lumipat ang ating storya sa isang pangyayari nung bata pa si Jinwoo. Naririnig nito na nagtatakbuhan ang kanyang mga kasamang alipin dahil umaatake na naman daw ang mga hell spiders. Kitang-kita nito kung paano pinatay ng mga monsters ang lahat ng mga kasamahan niya doon nang walang awa. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lang itong nagising dahil nananaginip lang pala ito. Napansin naman ni Dominic na mukhang may problema si Jinwoo kaya nilapitan niya agad ito. Nung tinanong siya ng maid ay sinabi lang ng ating bida na meron lamang siyang naalala sa nakaraan at hindi naman nito kailangang mag-alala dahil tapos na iyon. Hindi naman na nagtanong pa sa kanya si Dominic pero nagtaka lang ito dahil tumingin lang sa kanila si Jinwoo ng may kakaibang ekspresyon. Nung tinanong siya nito kung ano ang problema ay tumawa lang si Jinwoo at sinabing hindi daw kasi ganun ang naaalala niyang itsura ng mga monsters na galing sa isang labyrinth. Agad naman sa kanyang sinabi ni Dominic na kung hindi niya gusto ang mga itsura nito ay pwede nila itong alisin agad. Sinabi ng ating bida na hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin dahil mas okay nga iyon sa kanya dahil mas madali itong tignan kesa sa mga nag-alaga sa kanya dati. Bigla namang siyang napaisip dahil sa sinabi sa kanya ng bantay na merong mga hell spiders sa dungeon kaya sinabi niya ito kay Dominic. Alam nila na malayo ito sa kanilang labyrinth pero kailangan pa rin daw nilang mag-ingat sa iba pang mga monster. Tinanong agad nito ang kanyang maid kung kagaano na lang katagal ang upgrade at masayang sinabi sa kanya ni Dominic na ilang segundo na lang ang natitira para sa third rank upgrade ng kanilang labyrinth. Bigla nang tumunog ang system ng ating bida at lumabas sa kanyang harapan na tapos na ang kanyang pangatlong upgrade, nabuksan na ang ibang part na nakalock dati, nadagdagan sila ng bagong 6 na rank 1 Naga workers at pwede nang mag-summon ng mga bagong units. Bigla ring may lumabas sa kanilang harapan kaya tinanong niya agad si Dominic kung ano iyon. Pinaliwanag nito na iyon ang pinaka-importanteng bagay sa loob ng kanilang labyrinth at ang tawag dito ay labyrinth core. Dinagdag pa nito na kapag nasira ang core na iyon ay hindi na nila mapakikinabangan ang kanyang labyrinth. Pero, kung hindi ito masisira pagkatapos ng atake ay pwede pa nilang ayusin ang kanilang lugar kahit ano pa ang kondisyon nito. Nagulat si Jinwoo dahil habang nagpapaliwanag sa kanya si Dominic ay bigla na lang nag-note off ang kanyang system at sinabing dahil sa activation ng core ay naramdaman na ng ibang mga monsters ang presensya ng kanyang labyrinth. Pagkatapos noon ay meron na ding nagpaalala sa system na merong 20 horned rats ang papunta sa kanila at dadating ito sa loob lamang ng 1 oras. Sinabi naman niya agad ito kay Dominic at sinabi nito na kailangan na nilang dagdagan ang kanilang troops dahil hindi nila kayang depensahan ang kanilang lugar gamit lamang ang isang Naga soldier. Dahil hindi alam ng ating bida kung ano ang horned rats ay agad na nitong sinabi sa system na gusto na niyang mag-summon ng Naga. Pinakita na nito kay Jinwoo ang listahan ng mga pwede niyang kunin at meron agad itong napansin sa listahan. Hindi niya inaakalang ganon karami ang down gem energy na kailangang gamitin para sa ibang mga uri ng Naga. Nung tinignan ng ating bida kung ilan na lang ang kanyang down gem energy ay sinabi nito na kailangan siguro niya itong gastusin lahat dahil 20 ang horned rats na susugod sa kanila. Agad naman siyang pinigilan ni Dominic at sinabing mahina lang ang mga iyon at kayang tumalo ng isang Naga soldier ng 4 na horned rats. Pinaliwanag din nito ang iba pang nandon at sinabing ang isang Naga warrior o priest ay katumbas ng 2 Naga soldiers. Ang isang Naga archer naman ay katumbas ng 3 soldiers at ang Naga mage naman ay katumbas ng 5 Naga soldiers. Natuwa doon ang ating bida dahil hindi pala niya kailangang ubusin ang kanyang down gem energy kaya hinawakan nito si Dominic sa kanyang balikat at nagpasalamat.
Makikita natin na hindi alam ng maid kung ano ang sasabihin dahil nagulat ito sa ginawa ng kanyang master. Pagkatapos noon ay sinabi na ni Jinwoo sa kanyang system na kukuha siya ng isang Naga soldier at 2 Naga warriors. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sa kanyang harapan ang mga kinuha niyang Naga. Masayang sinabi ng ating bida na lagpas pa ang mga iyon sa kanyang ekspektasyon at kaya din daw siguro ng mga ito kahit wolf monkey pa ang mga kalaban. Pagtingin nito sa kanyang gilid ay nakita nito na malungkot ang isa sa kanyang mga workers. Hindi alam ni Jinwoo kung bakit ganun ang naging reaksyon nito kaya tinanong niya agad si Dominic kung bakit. Pinaliwanag nito na ang mga Naga workers ay isang mutation na galing sa mga high-level na Naga. Agad namang naintindihan ng ating bida ang rason kung bakit ito malungkot ay dahil iyon sana ang magiging itsura niya kung hindi siya nagkaproblema. Nakaisip naman ng ideya si Jinwoo at sinabi sa lahat na tawagin nila ang lahat ng mga Naga workers doon ngayon din. Tinanong siya ni Dominic kung ano ang kanyang gagawin pero sinabi lang sa kanya ng ating bida na magkakaroon sila ng field trip. Iyon ang unang laban ng kanilang labyrinth kaya hindi naman daw pwedeng hindi kasama ang kanilang mga workers. Kitang-kita sa kanilang mukha ang pangamba pero pinanggako sa kanila ni Jinwoo na hindi sila nito pababayaan. Makalipas ang ilan pang sandali ay nandoon na lahat ang kanilang mga kasama at sinabi na sa kanila ng kanilang master na mag-uumpisa na ang laban. Ipapakita daw nila sa mga daga na iyon na mali sila ng pinuntahan dahil ang labyrinth na ito ay pugad ng mga ahas.